kailangan ituloy yung pagbabago. Ating mithiin tungo sa makabagong sanggana ay may isang pamuhay ng mga iTalk. Usapin ngayon, isyong dapat bigyan ng linaw at solusyon. Usapin ng lipunan na dapat lahat tayo may pakialam. Ilalatan, hihimayin sa iTalk ng iMinds Philippines. Yung mga allegation na to, sa palagay mo yung sana muna, sino mga nagpakalat dito? Kahapon actually sa ating Blue Ribbon Committee, no, umattend po ako bilang member of the parliament sa meeting din ng Blue Ribbon at doon ay tinanong ako ng chairperson ng committee na si MP Attorney Rasol Mitmog Jr. kung ano ang palagay ko, bukas ba daw ako kapag may natanggap na kopya ng reklamo. Ang sabi ko, wala pong problema sa akin kasi prepared naman po tayo na sagutin. Pero kung iimbestigahan yon, ay imbestigahan din kung saan galing. Dahil yung nakita natin kasi masyadong malawak yung distribution niya sa mga media outlets, national outlets, at ganun din ang nakita natin sa nangyari sa MBHTE. Kaya upsetting, no? Kasi parang binibigyan tayo ng pansin na ganun kalaki, ganun kalawak na atensyon ng kung sino man po ang behind this. Pero wala po talaga akong idea. Your opinion po dun sa kino-question na bidding process, attorney, may pagkakamali po ba doon? Kasi kahapon talagang mali yung itinanggit natin. Correct, oo. Nung nabanggit ko na nabigyan na ako ng na-heads up na ako na mukhang magkakaroon ng ganito dahil meron nga daw complaint. At ganun din, nagpapasalamat ako kay Chief Minister kasi nung pinatawag niya ako, ibig sabihin concerned siya sa akin. At sinabi niya na officially, sabi niya ipapadala ko sa ministry para masagot mo. So, we were preparing already the supporting documents para patunayan na walang ganun, no? Nakakahiya naman sa pagod ng ating mga members of the BAC, the Bids and Awards Committee dito sa ministry. In fact, before kayo pumasok, puno po ito ng bid documents. Itong kwarto na ito, pinatago ko lang po. At sinabi ko kay Chief Minister na sasagutin at bigla na lang lumabas yung mga ganitong sa media. Okay. Yung sinasabi na dapat yung lowest bidder yung mananalo, your comment on that? Yes, so pag pinag-aralan natin yung procurement laws at ang mga GPPB resolutions, hindi ibig sabihin na kapag inopen ay ikaw ang lowest bid, ay sa'yo po mapupunta. Meron pong tinatawag na bid evaluation at kapag pinagdaanan ng bid evaluation na yon, meron din due process. Assuming na ang lowest bidder ay nakitaan ng ineligibility, no? Sa puntong ito, marami po kaming supporting documents patungkol dyan at binibigyan sila ng due process na ask for reconsideration at sinasagot naman sila. So walang pagpabor doon sa pharmaceutical and training something? Yes. In fact, hindi ko sila kilala. Hindi ko alam nasaan ang opisina nila. Hindi ko po pinapakialaman kung sino yung mga sumasali ng mga bidding. Hindi ko rin po ipagkakaila na maraming nagre-reach out. Siguro magiging ipokrito kung sino man ang head of office na magsasabi na walang lumalapit sa kanila. Pero kaya ko pong patunayan na kung sino pa nagre-reach out sa akin ay parehas ang sinasagot ko na sumali kayo. At good luck sa inyo. Kung kayo ang makukuha, good luck sa inyo. Ma'am, yung mga allegation na yun daw ang nanalo, hindi naman engage sa trading ng bigas.
So pina-check ko rin yon at katulad ng sinabi ko kasi meron tayong TWG, yung Technical Working Group under the RA 9184 at sila yung masusi na nag-check talaga niyan. At base naman sa kanilang report sa akin, dahil hiningi ko nga, no, pin-repair namin ito, ay kompleto sila ng dokumento. Really confident kayo na walang involvement ito ay anomaly na Confident po ako, especially ako kasi hindi ko naman sila kilala. Wala akong contact sa kanila. Hindi ko alam ang hitsura nung opisina nila, may-ari, or wala po talaga akong engagement sa mga suppliers, especially for bigas. At saka makikita din natin na selective kasi merong mga lots, for example doon, na iba naman yung nakakuha. So, hindi naman binanggit doon. So, I think, and I'm confident. Your next move, attorney, sa MILG po? My next move is to answer. Kasi nakita ko doon sa mga lumabas sa mga media articles na may final sa ombudsman and I'm waiting on it. Hihintayin natin yung complaint at sasagutin natin kasi yun na nga, prepared naman po yung mga documents. And ano po kaya ang pinaka-rason dahil out of the blue, biglaan, sumulpot itong ganitong balita sa tingin niyo po? At saka bakit nauuna sa national? Hindi ako makakomment kung ano ang rason behind that. Pero ang sa akin, parang kasi bidding is competitive bidding. So kung meron pong hindi napaboran or hindi nanalo or hindi nagustuhan yung resulta, maaaring merong mga nasaktan, no? Or ganun. Ang nakakabahala lamang din ay kung saan galing ang papel, no? Dahil katulad nung sa MBHTE ay galing sa loob ang mga impormasyon. Kung kaya, yun din po, I would hate to think na meron pong masama ang loob sa akin sa ministry. Pero kung meron man po at siyang tumutulong dun sa kung sino man po yung may kagagawa nito, sana maisip niya na yung ministry din, ang reflection din po ito ng ministry kung saan po siya nagtatrabaho. Ano po ang pangako o paniniguro ni CM Makakuwa sa hinaharap mo ito na ngayon na issue? Ay, very concerned siya. Nung pinatawag niya po ako, sinabi niya sa akin, sabi niya, attorney, ano ang palagay mo na pinakamagandang solusyon patungkol dito? Sabi ko sa kanya, kung ano po yung commitment ko sa previously na chief minister in terms of integrity, meritoriousness, ay same din ang commitment ko sa inyo bilang chief minister. Kaya ang sabi niya ay sagutin natin ito. Sabi niya tinanong ko pa siya, sabi ko maglalabas po ba ako ng statement? At ang sabi niya sa akin, sagutin mo at make it solid, sabi niya. So para wala nang maging questions about it. Attorney, regarding doon sa presyo daw ng bigas na umabot ng 60, do you think walang overpricing na nangyari doon? I don't think it's up to me to say na may overpricing kasi meron po tayong processes, meron pong commission on audit at nirerespeto natin every time na meron po silang audit observation memorandum. At bidding kasi siya. So hindi mo masabi na overpriced or kung ano yung nasa merkado ay yun talaga mismo. Minsan nagda-dive, no? Siguro kung may mga nakakaalam sa proseso ng bidding, may mga nagda-dive pa. Sa construction, 50%. Minsan, no, magugulat ka paano nila matatapos kung ganun kababa yung presyo. At kung titingnan din natin, iba-iba yung lugar. Yung mga lots na yun ay nakadistribute according to the area. So, assuming na sa islands, baka kailangan din nilang isipin yung tracking, yung hauling, yung mga ganun. Kung kaya tumataas yung, not necessarily yung presyo ng bigas, pero pati yung mga administrative and logistical concerns. Attorney, dun sa complaint affidavit, ilinawin ko yung pangalan na inyong husband. Yes. Clarification po regarding dito.
nahihiya ako na kailangan pang idama yung asawa kong nananahimik, no? Mahirap maging babae sa isang posisyon na katulad ng Ministry of the Interior Local Government. In fact, wala pang babaeng umupo bilang minister or even secretary nung time ng ARMM pa. Kaya siya laging nandyan ay bilang obligasyon ng isang kabiyak na laging nandyan. Siguro, naiisip ng mga tao na dahil lagi siyang nandyan ay may kinalaman siya, pero wala talaga eh. Hindi ko masasabing may dummy company kami. Doon ako natawa. Nung binasa ko yon, natawa ako in front of the Chief Minister kasi sabi ko, Sir, napakalayo naman po na bakit pa kami mag-dummy company? Eh, di gawa na lang kami ng sarili naming company. How about dun sa sinasabi ko, MP, na wala naman po talaga actual distribution? Ano pong komentaryo? Ayun, so, Facebook posts will belie that. Halos lahat ng mga members of the parliament na makakausap ninyo ay makakapagtestigo na tuwing merong kinakailangan at may available na stocks ay immediate po yung distribution natin. During the typhoon, Christine, nandun agad ang ating tulong. Kailangan din po nating intindihin yung proseso na hindi porket may stocks ay i-distribute na kaagad. Dahil kailangan, depende siya doon sa pangangailangan ng area. Sa island provinces, hindi ganun kalaki yung effect nung mga typhoons and all that. Kaya wala masyado silang request. Kaya hindi natin napapadalahan. Pero in terms of distribution, stocks, nandyan po, overflowing po yung stocks natin. Kung kaya katulad nitong flooding incident very recently at ngayon ay umuulan pa rin, ay ready for dispatch po lahat ng ating available na stocks. At lahat yun accountable? Accounted, yes. Very much, yes. Para magkaroon ng dagdag na kalinawan, especially mga naroon sa akin, pwede ba kung pakikwento, kahit na brief kwento lang, paano nagsimula itong procurement process, hindi yung mga bigas na procure, saan po ito distribute ba? Okay, so meron akong pinrepare dito, no? So, yung procurement ng first quarter welfare goods, kakwento ko na ha? This year. Last year yata. Last year. Was conducted through competitive bidding in compliance with the rules of RA 9184. So, under Section 34.1, ang lowest calculated, highest rated bid or LCRB ay mag-undergo ng post-qualification in order to determine whether the bidder concerned complies with and is responsive to all the requirements and conditions as specified in the bidding documents. It was found out during that competitive bidding that JB Pharma and Trade Center was the lowest calculated and responsive bidder. Other prospective bidders were not responsive to the technical specifications, statement of compliance, no attachment of evidence of compliance, material discrepancy on the last name in the special power of attorney, lack of authority under the mayor's permit to engage in non-agricultural products such as 3-in-1 coffee and canned goods, among others. So yung notices of ineligibility were given to them at binigyan sila ng due process at nag-MR sila at hanggat sa na-determine nga na JB Pharma ang nanalo. Doon sa second allegation, hindi po ginamit ng ministry yung fourth quarter fund ng ready for 2023 through emergency purchase without a declaration of state of calamity. Records show that there was a declaration of state of calamity in the region under Proclamation Number 2, Series of 2024, which lasted until July 28, 2024. So, wala pong katotohanan. Doon naman po sa third allegation ng nag-emergency purchase, this was
Tropical Christine. Nung grabe yung pananalasa last year. At meron na lamang 1,050 bags of rice at 10,500 sardines and 1,050 packs of coffee available. Kung kaya, nag-recommend ang Bids and Awards Committee na emergency procurement. At ito po ay nakasaad din sa Section 53 ng RA 9184. Sa fourth allegation, yung third quarter welfare goods ay kinonduct through competitive bidding. Agricon Impex was lower than the offer of JB Pharma. However, during the bid evaluation, may mga documents na hindi na-submit. Sa fifth allegation naman, yung soda trade. Yung soda trade, napakababa ng kanilang bid offer, pero nag-qualify sila. Pero nung chinek ang kanilang mga documents ay kulang. Tapos nung nag-MR sila ay sa kanila in-attach. Which is hindi pwede sa batas. At yung sa sixth allegation naman, yung EFC marketing ay walang proof na allowed siyang mag-distribute ng agricultural products. So, at yung sa huli naman po, Nadami Company, according to our back ito, no, na merong legal documents registered sa PhilJeps, DTI, may business permit, tax certificate, at kapag ka-chinek daw sa Google Maps, ay makikita doon yung opisina nila. Hindi ko po ginawang i-check sa Google Maps, pero i-check ko mamaya. Yun po yung, at least mabigyan ko lang ng konteksto. Anong agency, ma'am, yung kumahawak sa mga nasa mga items na yan? MILG siya, pero Barm Ready yung nagdi-distribute. Ready ang charge. Tapos lahat ng ito ay under ba ito sa bagong leadership ng Ready? Di ba nagpalit ng Yes, leadership? yes, oo. Sakop din po ba? Sakop ito. Nung akin na kasi na ako na yung minister. Kaya iba na rin po yung umupo sa Bangsamoro Ready. Okay. Pero bago itong bagong leader, team leader bang tawag? Or anong Head. Bagong head nila, yung previous head, ikaw na inabutan niyo ba po ba? Hindi na, dahil coterminous po siya doon sa previous na minister. Okay. At I think tumakbo kasi siya ng election nitong previous election, kaya kailangan niya din mag-resign. I mean, automatically resign siya. Ma'am, yung dun sa JB Pharma, kasi nga dun sa lumabas na balita, na hindi naman sila nagbebenta ng mga agricultural products, more on pharmaceutical sila. Siya din ba sila? Yes. Oo. According to the evaluation ng ating Bids and Awards Committee ay meron silang yung may previous contract sila on the same. On your own opinion, ma'am, sa tingin po ninyo, hindi ba ito personal ang pag-atake sa Bangsamoro government, knowing na unang may lumabas na issue ang MBHD and followed by the MILG? Nakakalungkot nga kasi maaaring dahil sa eleksyon na paparating, no? Darating na naman yung eleksyon, October 2025. Baka may kinalaman doon, baka rin merong mga sumasakay sa mga issues ng ating mga leaders. At ako po ay associated, no? Very much identified dun sa previous na chief minister, baka gusto nilang guluhin. Pero matatag ang tiwala ng ating chief minister sa kanyang mga cabinet ministers. Sa kabila ng mga sa kanila, yung pag-pit against them, each other, no? Against each other, na pinipilit ng mga tao na pag-awayin sila, nakikita naman natin na solid sila at united pa rin. Last question from my end. Nakalagay din doon sa complaint affidavit na may mga empleyado ng MILG na willing mag-witness di umano doon sa issue ng MILG. What is your opinion? Yes, welcome naman po sila kung willing silang magtestigo. Opo. Katulad na ng sinabi ko, baka mga documents kasi ay
internal, no? At sinabi rin po ni Chief Minister yon. Sabi niya na kailangan pangalagaan ninyo yung integrity ng mga documents ninyo sa mga ministries ninyo kasi baka merong mga masama yung loob sa inyo at gamitin yun against you. Pero okay naman po. Welcome po. In fact, kapag gusto nila pumunta sa akin or okay lang din. Minister, maliban sa issue na ito, meron bang kinakaharap na nasagot or nakatupad na rin? Like yung mga pending projects sa ating mga LGUs? Sa mga infra. Yes. I'm also happy to report na nung umupo po ako bilang minister noong 2023, December 2023, ay may mga more than 100 plus na mga infra na hindi gumagalaw. At nung umupo ako, isa sa mga first priorities ko na alamin kung bakit hindi sila gumagalaw. Dahil nga, mababatikos na naman yung Bangsamoro government. At as we speak, nung hiningi ko yung pinaka-updated report nila, mga 23 na lang out of 100 plus yung hindi gumagalaw. So marami nang nabayaran ng mga contractors, marami na rin pong natapos, marami na rin pong na-turnover. At bilang compliance din doon sa memorandum ng Chief Minister na mag-submit sa kanila ng mga status ng mga infrastructure projects natin ay nag-submit na rin po yung ating PMDD, yung mga engineers natin dito. Attorney, may question po ako. Ano po yung ginagawa ng itong tanggapan MILG doon po sa upcoming first parliamentary election to ensure the inclusivity and representation ng Bangsamoro? Opo, bali maganda rin po dahil floor leader ako ma-explain ko sa inyo yung tungkol doon sa status ng ating parliamentary redistricting. Meron po yatang naka-schedule na public consultation sa June 19 dito sa SKCC. Ating committee, I think it's the Committee on Local Government, chaired by MP Attorney Nagib Sinarimbo. At meron din po sa June 20 sa Mitsayap, yung White Hat doon sa Mitsayap para naman sa SGA. So tumutulong din po ang Ministry of the Interior and Local Government sa ating COMELEC, no? Nagpatawag ng command conference yung COMELEC sa June 26 kasama ang mga security sector para paghandaan na rin yung election. Thank you. Kung sakaling gugulong na yung investigation, attorney, how prepared? Gano'n na pong handa? Because to answer all these allegations. Yes, investigation ng... Kung sakaling kung may mag-insist ka, kung sakaling makakarating man sa national o sa... Actually na, galing. Oo, di ba? So, how prepared na sasagutin ito para po? Prepared na, actually nga, nang nagkaroon ng chance na nung pinatawag ako ng Chief Minister at sinabi niyang may ganitong kailangan paghandaan, ay naghanda na. Kaya, ready na po yung mga papeles. I would hate to get in touch with the company. Ayoko namang ako mismo yung mag-reach out sa kanila, mag-prepare kayo kasi baka naman iba rin yung isipin. Pero I would advise kung nakikinig man or nanonood yung company, I would advise na mag-prepare din po sila. And the Commission on Audit can also witness to all our procurement. Siguro maganda rin pong i-emphasize yun that the Commission on Audit is present in all steps of procurement. Sa ating pre-bid, sa bidding, opening of bids, sa post-qualification, sa inspection. Kasi po kung meron man po akong talagang very particular, hindi po ako mag-i-issue ng cheque or pipirma ng cheque kapag hindi na-inspect ng COA. Either goods man yan or infra. So, but before namin ipa-turnover ay dapat meron pong pirma ang COA na na-inspect. Ma'am, naisip po ba ninyo na mga whistleblower yung mga natalo sa bidding? Sumagi na rin po sa isip ko na ganun po. Ang advice ko na lang sa kanila dahil
ito pong bidding ay hindi lang sa MILG, sa buong Bangsamoro at marami pong chances na pwede silang sumali. Maraming mga opisina na pwede nilang salihan and I wish them the best. Ma'am, ngayon lang po kami nakarinig ng parang hamon sa inyong integridad mula nung kayo nagsilbi sa gobyerno. Paano po ninyo ito tinatanggap? Unang-una, yung salig sa Allah, no? Yung nag-pray talaga ako na sana malagpasan, tapos yung mga suporta ng pamilya ko, yun na nga, nahiya ako sa aking asawa na nadamay pa dito. Nahiya ako doon sa back, mga members ng back na madadamay dito. Kaya ganun po yung aking pahayag na inuna ko na po na humingi ng dispensa sa kanila. At kung ano man po ang maging consequence, no, or appreciation ng ating Chief Minister patungkol dito, kung maniniwala sila or magiging cause ito ng kung may mga movements man sa ating Bangsamoro government, ay tatanggapin ko po wholeheartedly. Pero never sumaging sa isip niyo, attorney, na mag-step down sa posisyon sa kabila nito mga allegations na ito? What would it make me appear if I step down? Final message po, Tony, para sa ating mga kabangsamoro. Maraming salamat sa mga naniniwala sa akin. Maraming salamat sa mga taga Ministry of the Interior Local Government na nagpapahayag, no, hindi man nila pinapahayag ito sa social media, pero nagme-message sila, pumupunta sila sa akin para kausapin ako, na sabihin nila na nandito lang kami. So, at sa mga bidders din po, inaanyayahan ko kayo na sumali sa mga bidding activities namin. Bantayan po ninyo. Kahit ako, hindi ko na rin alam yung mga schedules ng mga bidding. Dumadating na lang din sa desk natin yung mga bid evaluation. Pero hopefully po, darating din yung oras ninyo, darating yung time na para sa inyo. Salamat. Papahabol lang po, dahil June 30, mag-assume na yung mga local elected officials. Ano po ang guidance ng ministry sa mga elected officials na uupo? Meron pong gaganapin na Bangsamoro newly elected officers or mga mandatory onboarding ng ating local chief executives next week kasama ang ating chief minister, at meron din the 2 weeks after that yung mga vice governors at saka vice mayors naman. At ang masaya po tayo na i-report na almost 100% yung nag-commit na pupunta doon. Humihingi lang kami ng again support. Sana palakasin natin yung linkages ng regional government at ng local government units. Meron tayong mga priorities katulad ng transition governance dahil malapit na rin po yung election, kahit ang mga ministries mismo ay kailangan mag-prepare for the transition, no? Kasi syempre bagong gobyerno, bago rin yung mga ministries. At yung sa special geographic area natin, kailangan din nating tutukan para magkaroon na rin sana sila ng probinsya. At ang pinupush din namin yung devolution talaga. Mag-prepare ang bawat isa sa devolution at yung implementation ng Bangsamoro Local Governance Code. So, aralin sana nila yung BLGC. Question. Sindao, yes. For Sindao, Pineo program, how about the participation of the province of Cebu LG? So we have also invited the local elective officers ng province of Sulu. Pinag-uusapan pa po yan with the DILG 9, no? Yung Region 9 kung saan supposedly ay mapupunta na po yung province of Sulu. At doon sa usapan po namin sa Region 9 ay napagka-agree namin na isasama muna ng BARM ang Sulu habang hindi pa po naka-clarify kung paano yung transition nila sa 9. Yes, Sir Ali. Pero po yung sinabi kanina about media representation. Presumably, observer status sa mga bidding. Will you be willing to make that provision for members of the media? Not only for MILG, but for the Bangsamoro, other
agencies conduct bidding, bidding on their procurement of services and goods. So, di ba, basta talagang officially represented ang I'm thinking about hiring Gonzales Hill to represent the media, the MILG, or observer status. Hindi po. I'm serious about it. But you also represent the media. Diba? Natawa si And ano. in DPWH, talagang we met official the representation of the media on bidding processes. As observers not to be Opo. How about the suggestion? Thank you very much for the suggestion, sir, Nash. Ang atin pong bidding, katulad ng sinabi ko, ay naaayon sa rules and regulations ng RA 9184 tsaka ng GPPB. Meron din pong CSO participation at I think ini-invite nila, no? Hindi ako masyado babad sa kung paano po nila ginagawa kasi hindi ko uma-attend, hindi tayo nagpapakita doon, no? Pero makakarating na merong ganong mungkahi. Nung ako po ay Bids and Awards Committee Chair ng Office of the Chief Minister, once upon a time nung ako ay Attorney General doon, meron din pong ni-request ko na laging may camera na naka-record para meron po kaming balikan just in case na may mag-question and everything. So everything, during that time, COVID pa nga eh. So, meron po kaming record. Pero yung camera in-house. In-house, yes. Yung sa media, yung pwedeng Opo, correct, yes. Right, for proceeding kasi parang kasi Yes, opo. Yung distribution lang ng mga goods. Kaya siguro sinasabi na wala naman nangyari distribution kasi walang coverage sa media. Oo, no? This time, muling ibalik yung dati. Dati kasi lahat ng mga... Distribution, oo. Yes, Sige, pwede naman po yun. Pwede naman po. Ang isang requirement lang din natin dun sa mga like ang mga members of parliament siguro parang innate na sa kanila na i-document, i-cover at napopost nila sa social media. Pero dito sa Bangsamoro Ready, siguro iba lang din po yung style of leadership ko na hindi na na-announce, no, yung mga ginagawa. Kaya hindi masyado invited yung mga media. Pero you are most welcome. You are most welcome to visit the warehouse, to visit the distribution. At kahapon may lumapit din sa akin na isang MP na nagka-commiserate na parang I'm sorry to hear na may ganitong nangyayari sa'yo, pero gusto kong sabihin sa'yo na maganda yung bigas. So, masarap yung bigas. Jasmine yung bigas. Something like that. So, sabi ko, sabi niya, siguro meron lang mga konting improvement na kailangan sa sako kasi parang parang madali daw mapunit and all. So, sabi ko, sige, salamat sa feedback. Hindi ko na-try, hindi ko ako nagluto at hindi ako kumain ng bigas. Pero, alhamdulillah at nagustuhan ng mga beneficiaries. Distinguish yung Yung ating hihiin tungo sa makabago mga nagdala ay may isang para natin. iTalk. Usapin ngayon, isyong dapat bigyan ng linaw at solusyon. Usapin ng lipunan na dapat lahat tayo may pakialam. Ilalatan, hihimayin sa iTalk ng iMinds Philippines.